Nais umanong pabagsakin ng pamahalaan ang buong Duterte family. Pero para sa wala nang argumento, mga bossing. Ika nga po ng mga eksperto, kapag kayong ikaw lawyer ka, wala ka nang masabi, sa iba ka dadali, no? Teknikalidad yung mga dadalihin mo. Wala na ho itong argumento, mga bossing. Simple lang naman eh. O ito. Sabi ni Joel Salon, totoo naman, pamumulitika lang, pwede naman sa Pilipinas na kasuhan. Hindi, ayaw. Alam mo ba kung kailan kinaso yan, Joel? Gusto ko nandiyan ka. 2017 pa lang, kinaso na yan. Di ba? Ayaw pansinin ng gobyerno ni Duterte kasi siya nakaupo. Kaya dinala sa ICC. Kasalanan din ni Duterte yan kung bakit nasa ICC yung kaso. Di ba? Nung panahon niya, nung panahon niya, mga kababayan, todo iwas, todo tangge, todo nga sila, takot nga sila doon sa ICC pa lang Ano ginawa ni Duterte? Yung nalaman niya na iniimbestigahan siya ng ICC, bumaklas agad, umalis agad. Iniimbestigahan niyo ako, aalis kami sa inyo. Ganun ang ginawa ni Duterte, di ba, Joel? Ngayon napagtanto mo na, kasalanan pala ng tatay ko. Di ba tatay naman ang tawag niyo? Kasalanan pala ng tatay ko. Kung hindi siya umalis sa ICC, baka sa Pilipinas pa iniimbestigahan niya. Kasi kasama sa ICC ang Pilipinas nung panahon na yun. Ayan, ngayon sila Trillanes na-trigger na pumunta sa ICC dahil hindi pinapansin nung dating administrasyon. Dahil sila yung nakaupo, sila yung nirereklamo. Dumiretso sa ICC. Di ba? Joel, paano yun? Wala na. Yan na lang ang sasabihin mo, Joel. Di ba? Kasalanan ng tatay mo yan. Kung hinayaan niya na magkaso itong mga ito sa Pilipinas, hindi niya pinakialaman, hindi niya, hinayaan niya lang. Total, hindi naman siya natatakot, di ba? Dahil sinasabi, wala namang ginagawang kasalanan o mali. Hinayaan niya lang. Di sana nasa Pilipinas nakakaso yan. Dahil po, walang pag-asang makita yung mga biktima, yung kapamilya ng mga biktima. At sila Senador Trillanes, dinala po sa ICC. At siya naman pong baklas ng dating Pangulong Duterte. Di ba? So ngayon gustong ipabalik ng mga DDS sa Pilipinas na lang daw po litisin ng dating Pangulo. Paano mo ibabalik naman sa Pilipinas siya? Hindi na tayo kasali sa ICC. Kasalanan pa din ni Duterte yan, Joel Salon. Wala kang ligtas dito. Tapos sasabihin, wala, addict ka. Tuloy. Sa mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, mahina ang argumento ng politika sa International Court gaya ng ICC. Walang politika doon. Walang politika ho doon, mga bossing. Walang artihan doon. Hindi kasali doon yung audience impact. Ang dami nilang tumayo doon sa labas ng ICC. Naku, pauwi na si Duterte kasi may audience. wala ho yun doon. Call a friend. Kasi daw sumulat kay Trump si Bellica. Kay Trump, kay Putin at kay Netanyahu. Lahat ho yan busy doon sa kanilang problema, sa kanilang bayan. Si Trump busy versus China versus Iran. Si Netanyahu busy sa Iran. Si Putin, si Vladimir Putin, sinulatan din daw. Busy naman yung kay Zelensky. At kahit na makarating yung sulat nila doon, nako, hindi din ho papansinin yan, mga bossy. Kahit na sumulat yung mga yan at makarating sa ICC, walang call a friend doon. Hindi po ito who wants to be a millionaire. Walang call a friend, walang audience impact. Rektahan tayo. Ebidensya nyo. Lapag nyo. Yung mga depensa ninyo, sabihin ninyo. Ganun lang po yun. Sa batas. Sa ngayon, ang nakalagay doon,
Binlock nyo ba si Joel? Huwag nyo ibablock ha. Hayaan nyo lang siya dyan mag-comment. Ito ang krimen. Ito ang elemento ng krimen. Ginawa mo ba ito o hindi? Nung ginawa ba yung krimen ay miyembro ba kayo ng ICC? Period. Regardless kung sinong presidente o kung sinong presidente, ngayon din. Dagdag ni Conti, nililihis ng kampo ni Duterte ang usapan dahil tingin niya ay nauubusan na ito ng argumento. Totoo ho. Kasi ho, tayo mga kababayan, nandiyan na po si Shiro Kansaki. Tayo ho, mga kababayan, ang isang tao, kapag alam niya na kayang-kaya niyang idepensa ang kanyang sarili, mga boss, irerekta yan doon sa kanyang pangdepensa. Hindi ho yan magpapaligoy-ligoy. Di po ba? Ito, iba-iba na oh. Ipatanggal natin yung dalawang lawyer. Ipatanggal natin yung dalawang judge doon. Oh. Interim request naman. Oh, ganito. Imbes na, baka pwedeng bilisan natin yung kaso. Ewan ko kung gusto ni Koopman yan. Na-enjoy po yata yung 150 million per month. Diba? Ang layo ng mga argumento ho nila. Ang layo ng mga pinaggagawa ho nila. Mukhang ito hong si Koopman na-enjoy yung 150 million na sinusweldo sa mga Duterte. Kada buwan daw po yan, no? Nais ng mga biktima na ibalik ang tuon sa kaso. Kung ganito ang magiging argumento, ay parang lalong ginugulo kumbaga ang utak ng mga judges na tila ba itong kasong ito ay nagsimula lang dahil sa usapin o away pampolitika. Walang maniniwala ho dyan. At matagal na ho. Mayor pa lang ho ang dating Pangulong Duterte, iniimbestigahan na ng ICC. Kaya yung mga banat ni Koopman na yan na politika, malabo hong ano yun yan. Si Koopman bago lang naman po, di ba? Ang ICC matagal nang nag-iimbestiga. Mayor pa lang ho ang dating Pangulong Duterte. Nandiyan na sila. Oh. Pero sa totoo, ito ay nagsimula sa isang krimen. Krimen na ginawa ni Duterte di umano at patutunayan ng prosecution at naming mga biktima. Oh, yan ho, mga kababayan. Ganyan sa ICC. Kaya miski yung sinasabi, yung presentasyon ni Amy Marcos, malabo ho yun. Malabo po yun. Sabi ni Alex Sibyo, Boss Mark Ramos, wala nang direksyon ng buhay ng mga Pilipino pag mananatili ang mga Duterte kahit saang posisyon sa gobyerno ng Pilipinas. Doon sa Davao, dumadagdag pa nga, di ba? Naging congressman pa nga yung anak ni Pulong. Oh. Anyway ho, mga boss Chipamo, sir, ipagpatuloy ho natin ito bukas ng umaga, mga kababayan. Ano po? Ganap na 10:00 ng umaga, impunto ha, hindi po nalilate itong channel na ito, mga boss. Hindi po nalilate itong channel na ito. 10:00 ng umaga, mga bossing, naka-live po tayo. At syempre para doon sa mga naghahanap ng ating Facebook page, ayan po ang ating pangalan sa Facebook na meron pong 3,000 na po. Yung 1.4 followers na po yan, mga kababayan, nung isang linggo lang ho yan, nakita ko nasa 3,000 na. No? Paki-subscribe, paki-follow, paki-share, paki-like na din po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Doon naman, pwede naman i-replay itong live na ito, mga bossing.